Sa ating pong Bible, sa Jeremiah chapter 6. Jeremiah. Jeremiah chapter 6 sa Old Testament po. Chapter 6, nakita niyo na po. Kahapon po ay anniversary ng church natin sa Talahiban, 1 year. First year anniversary. Okay? At hindi ko inaasahan na magkakaroon ng anniversary doon. Not until last month yata, na-notice ako ni Lisa. At how I wish na nandun kayo, no? Napakasaya ng celebration nila. Amen? Sino nandun kahapon? Say amen? Masaya ng celebration. Amen? And so, family, the whole family, nila Lisa, Sandy, yung kanyang anak, tulong-tulong sila para sa gawain ng Panginoon. At ngayong umaga, atin pong babasahin yung verse 16 ng chapter 6 ng Jeremiah hanggang verse 20. Yan po. So kung nakita na po natin ay magsitayo po tayo. Babasahin natin responsibly. Okay. Jeremiah chapter 6 verse 16. Yan. Nakita niyo na po? Okay. Babasahin ko yung verse 16. Kaya po sa may verse 17 hanggang sa verse 20. Thus saith the Lord, stand ye in the ways, and see, and ask for the old path, where is the good way, and walk therein. And ye shall find rest for your souls. But they said, we will not walk therein. Therefore, hear ye nations, and know, O congregation, what is among them. I will bring evil upon these people, even the fruit of their thoughts, because they have not hearkened unto my words, nor to my law, but rejected it. To what purpose cometh there to me incense from Sheba, and the sweet cane from a far country? Your burnt offerings are not acceptable, nor your sacrifices sweet unto me. Lord, we thank you for your goodness and mercy upon us. Salamat, Panginoon, sa isang buong linggo na pag-iingat sa amin. Nalahin ko po na sa aming pag-aaral, ngayong umaga ay matuklasan namin ang inyo pong habag at inyo pong faithfulness sa aming buhay at pagnanais na kami po ay maging kagamit-gamit. Panginoon, salamat at natagpuan namin kayo bilang aming Diyos tagapagligtas ng aming kaluluwa. At salamat, Panginoon, sapagkat ang mga bagay na nangyari at nakita at natuklasan namin na ginawa nyo sa buhay ng mga naunang Krisyano ay pwedeng mangyari sa amin sa panahon nito. Ang mga mirakulo at ang inyong probisyon ay pinakita at inihayag sa inyong mga lingkod noon ay siya rin namin matuklasan at kaya at pwedeng maranasan kung kami po ay magtatapat sa inyo. Gabayan niyo po kami sa aming pag-aaral ngayong umaga. In Jesus' name we pray. Amen. Kahapon sa sobrang pagod na rin, naipon ng 2 araw, nagdesisyon kami ni Miss magpamassage dito sa likod. Sa sarap na music, nakatulog ko, naidlip ako mga 15 minutes. Hanggang kagabi, sarap ng tulog ko hanggang nagkaroon ako ng panaginip. Ano yan? Pag masarap ang tulog, nagkaroon ng panaginip, yeah? Hindi nightmare, ha? Panaginip, dream, right? Sa aking panaginip, dahil nga lagi yung nakikita si Toto at si Elvis magkasama, magkaibigan tong dalawa eh, yeah? Kaibigan kayo, yeah? So, tingnan nyo, kahit sa panaginip, dinadalaw nyo ako eh. Kasi lagi may nakikita. Nightmare nga. So, medyo masarap yung tulog ko. And ito nga, napanaginipan mo itong dalawa. Naglalakad sa gubat. And alam nyo, ang magkakaibigan, di nag-iiwanan yan. Amen? So, sa kasamang palad ay si Elvis
kinuha ng gorilla. So, ginawa ni Toto lahat ng effort. Elvis, saan ka na? Hinahanap niya. Hindi kita iwanan, kahit anong mangyari, sabay na tayo mamatay. Nakita ni Toto yung gorilla na kumuha kay Elvis. Sabi niya, kung kukunin mo at papatayin si Elvis, kunin mo na rin ako at isama. Then yung boses ay nanggaling dun sa gubat. Sabi niya, bakit anak pa kita? Ay, nakuha niya? Ano Elvis? Noong Thursday, ay tinuro ko yung, in-share ko po yung philosophy, ay yung paraan ng paghuli sa mga unggoy. Ay, so, yung unggoy na. Yung unggoy, ay kapag gusto mong hulihin o gusto mong siluhin, ay kalimitan, lalo na yung mga natives natin, ay gumagawa sila ng parang, yung gawa sa kawayan, ang tawag doon? Parang hawla, nagawa sa kawayan. Pero meron sa maliit na butas, nakasya lang pumasok yung kamay ng unggoy. No? At yung bait na ilalagay doon sa loob, yun man ay nuts, pagkain, saging, no? Sa oras na kanyang kukunin at kanyang itiklop yung kanyang mga daliri, ay hindi na makalabas. Okay? Yung kanyang yung kanyang kamay, hanggang sa mahuli siya kasi matatrap siya doon. No? At yun namang silo din ay yung ginagawa nilang yung cage na yun ay nakatali. So the more na kanyang higitin na ganyan, kasi ayaw yung bitiwan. Ayaw yung bitiwan. Okay? Ayaw yung bitiwan yung bagay na kanyang gustong kunin. Well, mayroong lesson na na-share na patungkol doon na kung yung unggoy lang sana ay maturuan na okay, para hindi ka mamatay, para hindi makawala, ibibitiwan mo. Okay? So anyway, may mga bagay minsan sa buhay natin na una, ayaw natin bitiwan at ito yung nagiging dahilan na tayo ay nasisilo. Okay? At maliban doon, yung isang bagay na nakita ko dito is sana kung magbago yung kaisipan ng unggoy, ay hindi naman natin matuturuan. Sana magbago. If he only has to change his mind. Na okay, some other day, some other way, okay, makakaroon din ako ng pagkain, pero kailangan ko munang mabuhay ngayon. Okay? But then, the more na mag-hold on sa dun sa bagay na yon, okay, at hindi siya willing na mag-change na kanyang isip, na bibitiwan, mas lalo siyang masisilo at mahuhuli. Okay? Ngayong umaga, nais kong mag-share ng mga bagay that in life, in real life, there are some things that do not change upon it. Okay? Every now and then, kagabi, kahapon, I think, two nights ago, nakita ko yung iPhone 5. Yeah, meron ng iPhone 5. Okay? At sabi ni Mami Shen ng umaga, ewan ko, kachat niya siguro yung kapatid niya, yung kapatid ko, bibili na lang iPhone 5. Eh? Sa isip-isip ko, wala sa iPhone 6 nga, yung gusto kong bilhin. Wala pa na. Sorry. But, every now and then, halos every month, or maybe 3 months after, nagkakaroon ng bagong mga idea, bagong cellphone, bagong iPad, bagong computer, bagong operating system. Si Thunder Priest gumagawa ng program, mayroon na siyang 2013. Sabi ko ba, 2012 na tayo ngayon. Okay? So, wag ka masyado excited. So, there are a lot of changes. Sa politics, okay? Ngayon pa lang, di ba? Naghahanda na yung mga politicians. Okay? At ang tangi nilang sinasabi namin ay pagbabago. Tama po ba? Basta magkaroon ng pagbabago, reforma, lagi natin naririnig. Mayroong constant change sa ating economics. Okay? Ngayon, maganda yung ating GDP, next month, bababa na naman, next month, tataas na naman. So, nagkakaroon ng constant change. Simultaneously, every month. And then, nagkakaroon din ng pagbabago sa ating mga religion or may mga nagtatagtag ng mga religion. Belief, okay, sa ating lipunan.
Standards are changing. Okay? We cannot deny the fact na kailangan ng pagbabago. Okay? And halos every month, halos every idea, okay? Nagkakaroon ng innovation, nagkakaroon ng upgrading, nagkakaroon ng changes, no? Among companies and other things around us. But there are some things na nais ko pong i-share ngayong umaga, things that do not change. Thus saith the Lord, stand ye in the ways, and see, and ask for the old path. Where is the good way, and walk therein, and ye shall find rest for your souls. Maaaring ang dahilan kung bakit nagpapabago-bago ang mga idea, ang concept ng tao, ay dahil nais nila magkaroon ng attainment, nais nila magkaroon ng marating, nais nila magkaroon ng achievement sa buhay. Materially or in power. But ang advice sa atin ng Panginoon, ang advice sa atin ng salita ng Lord, you want to find rest for your souls, stand ye in the ways and seek for the old path. Sa tinutukoy dito ng Panginoon is none other than the principles in the Bible. Okay? Marami tayong mga principles sa buhay at itinuturo upang tayo ay lumago, upang tayo magkaroon ng gain materially, o di kaya sa ating mga possessions, o di kaya sa ating power, o magkaroon ng mas mataas na authority. But more than that, muli, sabi ng Panginoon sa kanila, I set you a watchman, saying, hearken to the sound of the trumpet, but ye said, we will not hearken. So kung nais natin magkaroon ng mga principles na ito sa buhay, there are some watchmen na ibinigay ang ating Panginoon upang tayo ay makinig, upang tayo ay tumalima sa mga warnings na ibinibigay sa atin, sa mga paalala at sa mga advices na ibinigay sa atin. But for Israel, back in those days, sabi nila, we will not hear them. We will not hear, we will not follow, we will not obey. Therefore, hear, sabi ng Panginoon, ye nations, and know, O congregation, what is among them. Behold, I will bring evil upon these people, even the fruit of their thoughts, because they have not hearkened unto my words, nor to my law, but rejected it. Right? Sa bawat aksyon at bawat pagsuway ng mga taga-Israel sa ating Panginoon, binibigyan sila ng karampatang parusa. Okay? Because they're not willing to change, okay, of their present ways. Ang nais ng Panginoon, kasi nung panahon nila, ay nagkaroon sila ng panibagong paraan ng pagsamba, nagkaroon sila ng bagong paraan ng paniniwala at practices sa kanilang nations. No? They turn their hearts and minds and practices unto idols rather than sa ating Panginoon. Kaya sabi ng Panginoon, I want you to seek the old ways of worship. I want you to seek the old path of your practices. But they will not hear. Alam niyo, the only reason na itong taga-Israel ay laging ino-oppress, lagi silang nasasakop at hinahayaan ng Lord na sila ay masakop ng ibang mga nations at ibang mga kingdoms ay dahil sa kanilang pagsamba sa Diyos-Diyusan. So they try to make things by their own ways. Okay? They try to please God in their own ways. Okay? Minsan maaring hanggang ngayon, nakikita natin ito, maaring isa ito sa mga ating paraan na ang pagsamba ay ginagawa natin sa paraan natin. Ang paglingkod sa Panginoon ay gumagawa tayo ng ating sariling paraan. Ang pagkilos o di kayo pag-offer sa ating Panginoon, maaaring sa sarili nating pagkaintindi. But then, back in the old times, mayroon ng method, mayroon ng paraan ang ating Panginoon. Kaya sabi ng Lord, you must seek the old ways. You must look on it and follow what is in the old path. Where is the good way? So ngayon, in our days, ang nasusunod ngayon ay yung kung ano yung gusto natin. Gusto ng tao.
And ang philosophy that tells about it is what I feel good is good to me. It's not what I think good is good to me. Right? So, it's more on emotional rather than our thoughts. Right? Kaya kung titignan natin dito, karugtong, o di kaya dagdag sa kanilang kaparusa ng Panginoon sa kanila, even the fruit of their thoughts because they have not hearkened. Right? Kaya sabi ni Paul, they have a reprobate mind. Iniiba nila ang nais ng Panginoon sa kanilang buhay. Iniiba nila ang kaparaanan ng pagsamba ng Diyos. Sabi ni Paul, they serve the image, they serve the creation more than the Creator. Ito yung bunga ng kanilang pagsaway. Yan, ngayon nakita natin kung ano yung pwede palang gawin ng Panginoon at ginawa niya sa Israel. I hope that in our days, even though mayroon mga nangyayari kagaya nito, we still stick in the old ways, in the old path. I'm not saying na mamumuhay tayo kagaya ng mga 1970s or whatever. But kailangan natin talimahin kung ano yung itinuturo ng Biblia. For God never changed. He never changed. So there are some things that never change. Number one, I'd like to share that the eternal God never changed. Amen? Our God never changed. His principles never changed. His character never changed. He said in Malachi chapter 3 and verse 6, "For I am the Lord, I change not." Amen? Right? I am your God, I change not. Jesus Christ is the same yesterday, today, and tomorrow. Okay? People may change, customs may change, traditions may change, but thank God they never change. Okay? You know, one thing I find that God never changed, as the God of Abraham who provide, He never changed. Bilang Diyos ni Abraham, nung panahong iyon na nangangailangan si Abraham ng sacrifice, He provide. Nowhere na magkaroon ng ram doon sa lugar na yun. Di ba? Yun ay isang bundok, walang nananahan doon, walang nagpapastol ng kanilang tupa, yet instantly nagkaroon ng tupa, ng ram, lalaking tupa. Wow! Isn't it wonderful that God provides in the midst of our needs? Amen? So thank God He never changed. He's still the God that provides. He's still the God that protects. Like He protect Daniel, Shadrach, Meshach, and Abednego. Okay? Maybe there are some doubts sa buhay po natin. Yung bang nangyari kay Abraham na siya'y pinunan ng Lord nung siya'y nangangailangan, mangyayari din sa buhay ko? Yung bang kagaya ni Daniel na nasa lion's den, na nagkaroon ng protection, mangyayari din kayo sa akin? Yes, because God never changed. Amen? Yan kayang naranasan ni Shadrach, ni Meshach at Abednego nung sila ay itinapon doon sa huluhan ng apoy at sila'y palakad-lakad pa. Nakita ni Haring Nebuchadnezzar, sabi niya, hindi ba 3 lang itinapon natin? Bakit naging 4 na? At ang ika-4 ay kamukha ng anak ng Diyos? Because God never changed. He protects. Amen? So if He protects Shadrach and Meshach and Abednego, I believe He's able to protect you. He's able to protect us. Amen? Right? Because He never changed. Kung maririnig natin yung kwento about kay Moses, kung paano nahati yung dagat, wow! Tayo po'y namamangha. Tayo po ay hindi makapaniwala. Maaaring siguro sa isip natin, pwede pa kayo mangyari sa panahon natin yung gano'n. But God never changed. Kung kinakailangan, I believe, no? Yung Laguna Lake gusto yung mahati. But there's no need, yeah? There's no need. But my point is, God never changed. If He can show miracles before, back in those days, 4,000 years ago, He can still show us miracles in our day. Amen? Because He never changed. He's still our God who protects. He's still the God who provides. He's still the God who can show us miracles in our life. But I tell you, hindi naging madali kay Moses yun para ipakita ng Lord sa kanya ang mga mirakulo sa buhay niya. Okay? He's been through a lot of trainings, 40 years na nasa wilderness. Okay? 40 years na nasa buhay karangyaan, 40 years na nasa buhay kahirapan. See? 40 years nandun siya sa palasyo, and then after that, pupunta ka sa wilderness, walang-wala. No? Could you imagine? Yeah?
Parang sabihin natin na, dali lang nun. Ha? Kasi imagine, nasanay ka sa buhay na meron kang utusan, may nagluluto para sa'yo, mayroon si serve para sa'yo, may naglalaba para sa'yo, and then all of the sudden, ipinadala ka doon sa wilderness, sa desierto. Hindi ba't maka-adjust ka? Si Brother Diyos wala ngayon, I believe. Ha? Sabi ko, tiyaga, ano ko kay Brother Diyos sa tiyaga, nasa farm, doon na siya natutulog, 2 weeks na, pero nagkakasakit siya. Ilang beses na nagkasakit, Pastor Roy? 2 beses na. Sabi ko, Brother Diyos, alam mo, saludo ako sa inyo. Ha? Sa bahay nyo, sa Amerika, naka-airphone ka, naka-kotse ka. I mean, you are in a life of comfort, and yet ngayon, tinan mo, kahit ako, paglabas mo, puti, lamok, nakakita na siya ng gagamba, talon, tawanan ni Pastor, nakita ng malaking gagamba. Kasi, sabi ko sa kanya, Brother Diyos, hindi mo kailangan for me, kahit hindi ka magsalita, your testimony is a blessing to me. Sabi sa akin, Pastor, tinanong ko pala, kako magkano sweldo mo sa Amerika nung ikay nag-work? Sabi niya, yung pinaka-minimum na kinikita ko doon, 3,000 US. Wow! That's maybe 120,000, 130,000 pesos. Monthly. Sabi ko ngayon, wala akong paalawan sa'yo. Okay lang? Okay. Sabi ko, gaano ka laki kako yung nakaltas sa kinikita mo dahil nag-work ka sa Kujugay, dahil nag-work ka sa community. Sabi niya, but I'm happy with what I'm doing. I want to serve my God. Amen? Amen. Kasi, parang kay Moses, anak, tinuring kang anak ng hari, tapos ngayon nandun ka sa disyerto. Hindi para maglingkod sa tao, kundi para mag-alaga ng tupa. Wow. Kasi, yung comfort zone, yung comfort zone ni Moses, iniwan niya. And for 40 years, iniprepare niya yung kanyang sarili. Why? Because one day, hindi man alam ni Moses, may plano ang Panginoon that through your life, miracles will be written. Okay? For ages to ages, from years to years, yung pangalan mo'y pag-uusapan dahil sa pamamagitan mo, nagpakita ng miracle ng Panginoon. And that people may know na sa harap ng mga impossibilities, I can do possible things. Right? God never changed. Our eternal God never changed, and thank God, we still can have His promises. Sabi niya, hold upon me. Come unto me. Di ba? Yun yung mga promises ng ating Panginoon that we can hold on. George Mueller, kung hindi niyo po kilala, si George Mueller ay nagtayo ng orphanage sa Europe back in 1800. Nag-start siya ng isang orphanage, wala siyang mga sponsors, wala siyang partners. Then, every day, kailangan niyang pakainin itong mga bata. Hundreds of them. Isang araw, walang dumating na rasyon. Kahit galing sa government, walang nagbigay. Galing sa mga kaibigan niya, walang nagbigay. So, inipon niya ngayon yung 100 plus na mga bata. Sabi nila, kids, halik kayo. Ipon tayo. Mag-pray tayo. Nagtanong yung mga bata, Sir George. Kasi sa Lord George, sa Europe, Lord George. Hindi ba kailangan, kung kakain tayo, dapat may pagkain dito? Sabi ni George Mueller, sabi niya, kaya tayo mananalangin para bigyan tayo ng makakain. Wow, what a faith. Pero kung 100, buti lang kung isa. Di ba? Binibili candy dun sa tindahan. Yung 100, hindi imagine. And all of a sudden, after na nag-pray sila, mayroong kumatok sa kanilang orphanage. Alam niyo po kung anong dumating? Isang truck ng pagkain galing pa sa kabilang bayan. Wala kayo sabihin natin, Pastor, is that true? Yes, it is. Basahin niyo sa internet yung kanyang story. I have my book on his personal biography. No? All of a sudden, that comes from nowhere. Hindi niya alam, walang nag-response, walang nangako sa kanya na ganitong araw may darating. But he prayed, he believed in his God. Thank God, our God never changed, amen? He still hears prayer.
If He hears the prayer of Abraham, if He hears the prayer of George Mueller, I tell you what, pray because God never changed. He still can hear your prayer. In fact, sabi nga na isang awit, you can just whisper a prayer. Amen? Because God hears our prayer. Thank God He never changed when it comes to our needs. Thank God He never changed when it comes unto perils or persecutions. Si Charles Spurgeon, isa sa mga evangelists, that one day kailangan niya pumunta sa isang island sa Europe din. Okay? C.H. Spurgeon, Charles Haddon Spurgeon. And on his way, nasa barko. Sabi ng kapitan, Sir, kinakailangan nating huminto sapagkat napakakapal ng fog. Si George Mueller at saka si Charles Spurgeon magkakilala. And then sabi ni Charles Spurgeon sa kapitan, how long tayo mag-i-stay dahil sa fog? Sabi niya, Sir, hindi namin masasabi, hindi ko malaman kung gaano tayo katagal. But sabi niya, but I have a congregation waiting for me at ako'y mag-preach doon because he was invited na mag-preach. So nag-insist siya, hindi ba pwedeng tumuloy tayo? Sabi ng kapitan, Sir, no way. Naintindihan ko, magpipreach ka doon, pero mailalagay ko ngayon sa panganib ang buhay ng ibang pasahero. So tumalikod si Charles Spurgeon, sabi niya, okay, Captain, saglit lang. At ako'y mananalangin na alisin ng Panginoon ang fog. Pumasok sa kanyang cabin, at nanalangin sa kanyang Panginoon, sa kanyang Diyos. And all of a sudden, nagkaroon ng katok sa kanyang pintuan. Hello? Sir! Lumabas po kayo. Nung lumabas si Charles Haddon Spurgeon, sinabi ng kapitan sa kanya, dininig ng Panginoon ang iyong panalangin. Wala nang kapag-pag sa ating daraanan. This is a story of a person who believes in his God because he knows his God. Amen? Sabi ng kapitan sa kanya, Sir, paano mo ginawa nun? Wala akong ginawa. Nanalangin ako because I know my God. I know He will. Gano'n natin yung kilala ng ating Panginoon, di ba? For Moses, he was used to show miracles. For Abraham, he was used so he can create not only impression, but to send a message that God provides. Thank God, He never changed. So everything changed. Mga bagay sa paligid natin, tao sa paligid natin nagbabago, amen? I tell you, there's one person I know that who never changed, and that is Jesus. Sa amin ang awit, always the same, always together. Jesus never changes, He's always the same. Ito yung kauna-unahang awit na pinakanta ko sa choir, yung una kong hinawakan, yung youth. And I always encourage myself that God never changed. His promises are true. He never changed. Not only that our eternal God never changed, but secondly, the Bible never changed. Amen? His word never changed. Every single promises that is written in this book never changed. When God said, I will supply all your needs, He will supply all our needs. Amen? When God said, I'll never leave you, He will never leave us. When God said, I'll comfort you, the Holy Spirit will comfort us. He will comfort us. He never changed. Mark chapter 13 in verse 31, it says that heaven and earth shall pass away, but His word will not pass away. Will never change. Men of all times try to change this. Revise, revamp, improve, as they say so. But the Word of God never changed. I still have my King James 16:11. Amen? Alam niyo kung bakit King James 16:11? Kaya pag binasa niyo po ang ilang verses sa ibang version, nawawala. Nawawala ang katotohanan patungkol sa impyerno.
Nawawala ang katotohanan patungkol sa kapangyarihan ng dugo ni Kristo upang maglinis sa kasalanan namin. Nawawala ang kapangyarihan ni Kristo na magligtas. Nawawala ang kapangyarihan ng Panginoon bilang tatlong persona sa isang Diyos. That's why I still am going to recommend that King James 16:11. Amen? Amen. People try to change it. Si Hitler, sinubukan ni Hitler na sunugin lahat. Sinubukan ni Stalin na sunugin ang Bible. You know, kung nais niyo pong malaman ang history ng King James, wala nang ibang Bible, na version ng Bible, that are most persecuted than the King James 16:11. Bakit yung ibang version hindi sinusunod? Bakit yung ibang version hindi nila pinipersecute? Why is King James 16:11? If you may have your Bible on the other version, 1 John chapter 5 and verse 7, hindi niyo po makikita sa ibang version that it says, "For there are three that bear record in heaven, the Father, the Son, and the Holy Ghost, and these three are one." Wala po yan sa ibang version. So now you will believe that God or Jesus is not God. The Holy Spirit is not God. And some other versions na inuumit nila ang kapangyarihan ng dugo ng ating Panginoon. Kinukuha nila ang katotohanan ng impyerno like Mark chapter 8 and verse 44. Wala po yan sa ibang verse, sa ibang version. I tell you. But Mark chapter 8 verse 44, it says that there is hell and the reality of hell. So people may try to change it, people may try to revamp it, people may try to improve and publish some other versions. But if I may advise you, have your King James 16:11. Amen. Pastor, mahirap intindihin kasi may daw, yay, nay, whatsoever. Mga dami naman natin dictionary, amen? Alam niyo po ba nang gumawa ng King James 16:11 and translate nito? Kaya mayroong pangalan na authorized version, King James 16:11, dahil ito po ay sa utos ni King James. Right? Ang nanay ni King James ay si Bloody Mary. Hindi po yung inumin, ha? Alam niyo po yun, yung gin na Bloody Mary. Tinawag siyang Bloody Mary kasi pinapatay niya yung mga Krisyano sa Europe. Ngayon, napukaw yung kaisipan ni James, ni King James. Sabi niya, bakit pinapapatay ito ng nanay? Bakit gano'n na lang yung galit niya sa mga Krisyano? Kasi gusto niya magkaroon ng state church, isang church lang. Okay? Na-recognize sa kanyang state. Kaya inaral niya ang Bible. Nung sa kanyang pag-aral, na-convert siya. At nung siya yung nakaupo bilang hari, ang ginawa niya, pinatawag niya ang lahat ng mga marurunong mag-translate from Hebrew and Greek at transfer ngayon sa Old English. Kung tawagin namin, Old English. And that is King James 16:11. Tapos ano nangyari sa mga bagong version? Sa mga bagong version, ilang tao, isang tao, dahil itong paniniwala niya, ito yung dapat ito yung aking pagkasulat. Yung King James 16:11, there are more than 40, 60 scholars na nag-translate. Hindi lang sa isang idea ng tao. Kasi kung ako magbabasa at mag-translate nito, at wala nang ibang mag-a-advise sa akin, kung ano yung pabor sa akin, yun ang isusulat ko. But not unlike sa King James. There are more than 40 scholars na kailangang mag-usap muna, yan ba talaga ang tama na translation ito sa English? Well, pabor man sa akin o hindi, dahil ito ang tama at ang advice ng buong council, ito ang tama, ito ang susulat natin. Hindi natin pwedeng i-omit. Okay? Walang personal translation. Okay? Sabi sa 1 Peter chapter 1 verse 21, 1 Peter, okay? Chapter 1. Can you look at your Bible, please? I'm sorry, second. Not first. 2 Peter chapter 1, verse 21. Now the Bible says, For the prophecy came not in old time by the will of man. But holy men of God spake as they were what? Moved by the Holy Spirit. They were moved by the Holy Spirit. Okay?
not by their will. Ha? Hindi yung sinunod yung sarili lang, hindi sila nanangan sa sarili nilang kaunawaan, but it is the Holy Spirit who moved them. And now the men of God, those scholars, who believe na kailangang matutunan ang salita ng Panginoon sa English. Ulit kayo sa kasalukuyang wika sa panahon nila, ay nagsama-sama at nagtulungan upang ito po ay mai-publish sa kanilang wika. Ano bang mga version, mga banid, ng ating pagbabasahan? Yan lang din po, kahit sa Tagalog. No? Ang daming nawawalang aral. Pwede niyong gamitin kung gusto niyong maunawaan sa mas madaling maunawaan, but I would still suggest that you make use of the King James 16:11. Amen? Amen. For your referral, pwede niyong gamitin. Ako, gumagamit ako ng Tagalog for my referral. But the final authority is King James 16:11. Amen? Amen. The Bible never changed. The principles that the Bible teaches us never change. The standards that the Bible, the King James Bible teaches us never change. Let us not change the Holy Word of God. Amen? It is where we lay down our foundations and faith, our practices in our church. People may try to ignore this. Marami na ang umayaw, marami na ang gustong palitan, sunugin, alisin. But the same, God will protect His Word. Why? Promise niya eh. Heaven and earth shall pass away, but my word shall not pass away. Okay? Kahit na anong gawin ni Hitler, kahit anong gawin ni Stalin, this book will prevail. Why? Because God promised say so, and He said so. He promised it. And in the last days, ganun pa rin. Time and time again, mga banin, itong aklat, itong version, ito ang pinaka-most persecuted version. I tell you. Punta kayo sa mga Christian bookstore. Itong version yun hindi nyo makikita. Why it's so hard to find this version? Because people may try to let these things out of their bookshelf. The devil is not happy to have the King James Version everywhere. Why? Because you can still find the power of the blood in this book. Not in the other book. Okay. Then bakit itong persecuted? Anong meron dyan? Nawala sa ibang version. Because this version speaks and preaches and teaches the power of the blood of Christ. I was surprised nung nagbabasa ako ng isang version ng Bible na hindi na idinidiin yung kapangyarihan ng dugo ni Kristo na nag-aalis ng kasalanan, kundi ang kamatayan ng ating Panginoon. Well, no doubt, sabi nila, okay, kasi kung hindi naman, kung understood na yon na dahil na, nung namatay siya, ay binuhos na yung kanyang dugo. So kahit hindi mo na isulat yung kanyang dugo, yung kamatayan na lang, understood na yon. Well, maaring sa ngayon, understood natin, what if yung susunod na generation sa atin? Nalaman ba nila kung ano ang history ng pagkawala ng dugo ni Kristo sa version na ginagamit mo? Hindi. What if yung apo natin, malalaman pa ba nila, pasi-search out pa ba nila, na kung bakit nawala yung kapangyarihan ng dugo ni Kristo dyan sa version na yan, kundi kanyang kamatayan, matidig out pa kaya nila? But I doubt. So the devil is wise enough to persecute this book. Amen? But let us not be deceived as Christians. Amen? The Bible never changed. His word never changed because God says so. That heaven and earth shall pass away, but my word shall not pass away. Number 3, the blessed hope never changed. I like this. The blessed hope never changed. Ang pangako ng Panginoon na langit, hanggang ngayon langit pa rin. Amen? Amen. Ang pangako ng Panginoon na mansion, hanggang ngayon mansion pa rin. Amen? Okay? Jesus said, I will come again. I will revive you. I will raise you. It was a thrilling thought to think that one day God will raise all those who died for Him. 1 Corinthians chapter 15. Okay? 1 Corinthians chapter 15, verse 51. Yan niyo po.
1 Corinthians 15:51. Behold, I show you a mystery. We shall not all sleep, but we shall all be what? Changed. Ito po yung sinasabi kong blessed hope. Though one day we die, though one day we vanish, though one day we will not see each other, but I tell you what, I have hope that one day we will have a reunion in heaven. Amen? In a moment, in a twinkling of an eye, at the last trump, for the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible, and we shall be what? Changed. For this, in other words, all this corruptible must put on incorruption. This mortal must put on immortality. So when this corruptible shall put on incorruption, and this mortal shall put on immortality, then shall be brought to pass the saying that is written, death is swallowed up in victory. That's my hope. That's my hope. Ngayong linggo, dalawang lamay. Yung pinuntahan ng ating mga batian ay was able to preach doon sa Mabakan. Wednesday, nag-preach si Sir Bernard doon sa Talahiban. One way or the other, nagbigay sa atin ng privilege para mag-share ng gospel. At ito po ay isang katotohanan na makikita natin at nakikita natin every single day. Nakakasalubong tayo. Kapag frequent kayo ng babiyahe, nakakasalubong tayo ng ililibing. Tama? Nakakasalubong tayo ng may lamay. Nakakita tayo ng may lamay. No? Ang daming mga tarpaulin. Akala natin decoration. Hindi ko. Okay? Yung mga tarpaulin nasasabing, okay, may namatay dito, may namatay doon. No. That is frequent. Death is everywhere. And evidence of death. Noong nakadinig ako ng ambulansya, okay? So, somebody is rushing to the hospital. It's between life and death. Surely, one day, church, surely one day we will face our own death. Amen? Takot kayo? Excited kayo? Excited. We will be facing our own death. Okay? But don't be so sorry yet, because I tell you, there's a blessed hope. Amen? There's a blessed hope. God said, I show you a mystery. I tell you a mystery. I share to you this mystery that we shall not always sleep. Ano yung sabihin nito? Sleep, hindi tayo lahat ay mananatiling patay o yung ating katawan. But one day, it will all be changed. Amen? Ang nabubulok, papalitan ng hindi nabubulok. Ang namamatay, papalitan ng hindi namamatay. Wow! Amen? And that is victory, as Jesus said. One day it will come. And so I am hoping that one day. Well, mas maganda sana kung ngayon, mas maganda sana yung rapture bago yung mamagti ka pa, no? Kasi, imagine mo na, may tsura mo dun sa kabao. Yan, hindi mo, sasabi, dapat naka-smile ako doon, ha? Dapat natural. Ano gusto yun, natural? O, dapat ngayon, nagpaplano ka na, di ba? Yung iba gusto, wag lang nakaharap, tagilid lang. O half body o whole body, ano gusto? Kasi, one day we'll be facing death. Amen? But there's still a blessed hope. Okay? For when death comes, as I say it always, that death is a doorway to heaven. For you who believe in Christ as your Lord and personal Savior, for us who are already secured because we have our faith in Christ, that is a doorway to heaven. But you see, nobody wants to open that way, to open that door. Okay? Nobody. Okay? So it's our doorway to heaven, nobody wants. Okay? Yet let us still hope that God, let us still have this blessed hope, I say, that one day we will all be changed. Church, the blessed hope never changes. And if you are already, kung ikaw ay nakahanda na,
Bakit hindi natin hayaan o gumawa ng ating paglilingkod o yung ating tungkulin na gagampanan upang ang hindi pa nakasiguro ay makakasiguro din ng kanilang kaligtasan? Amen? Our eternal God never changed. Amen? Amen. He never changed. The Word of God never changed. His promises are true. Our eternal hope never changed. Revelation chapter 21, verse 21. Okay? I'll be close in this passage. Revelation chapter 21, verse 21. And the 12 gates were 12 pearls. Every several gate was of one pearl. And the streets of the city was pure gold, as it were transparent glass. Ito yung pag-asa. Amen? This is the blessed hope. That one day, kanina inawit natin kahit na kubo, no? Sa langit may mansyon, eh? Inawit natin yung mansion over the hilltop. As you can see, dito sabi niya, the mansions, that place, that New Jerusalem have 12 gates, and each gate ay isang perlas. At ang bawat isang gate na yun ay iba't ibang perlas. Kaya masabi ko, pag nagsawa ka na doon sa isang gate, o doon ka naman sa kabila, ibang perlas naman yun. O pag ayaw mo na, gusto mong maranasan yung isang perlas naman, doon ka lang naman sa kabilang gate, dumaan. Ilan yun? 12. Now, sometimes, I realize na kapag ka nag-usap ka tungkol sa langit, sinasabi nila sa bata nyo lang sabihin niya, naniniwala sila. Okay? Di ba? Pastor, narinig na namin yan. Ikwento mo na lang sa mga bata. Huh? But believe me, kapag ka ang tao ay nasa dapit hapon na ng kanyang buhay at alam niyang malapit na at wala nang no way of extension, nagiging interesado din siya sa mga bagay niya. Bakit natin antayin yung dapit hapon ng buhay natin para pag-interesan ang mga bagay niya? Samantalang kung tayo naniniwala na ang Panginoon ay dumating, minsan nabuhay sa mundo, namatay, nilibing at sa ikatlong araw nabuhay. After this, bago siya nag-ascend to heaven, sabi niya sa John 14:1, let not your heart be troubled. Right? You believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. You see, Jesus Himself prepared this place. Amen? Amen. And if I prepare a place for you, I will come again. I'll receive you unto myself, that where I am, there you may be also. Amen? This is a blessed hope. Blessed hope. Every day, church, every day, I can see how we are so much weary sa mga bagay sa sanlibutan. We try to claim things that is our own. Wherein the truth is, hindi natin kayang i-retain sa sarili natin. Things come and go as people come and go. Amen? Now, people are so much busy. So to prepare for our future as we say so. Anak, ang ginagawa ko para sa kinabukasan mo. Mama, Papa, ginagawa ko para sa kinabukasan natin. But I tell you what, all of the sudden, think about it. Minsan ba ay sinabi mong, okay, anak, ang pinaghahandaan natin ay para sa kabilang buhay mo. If you truly love them, God has just given them to you for about 20, 30, 40 years. Okay, di ba? Kahit yung asawa natin, pinahiram sa atin ng Panginoon 50, 60 years, 70 years together, maybe. But after that, what? So that's why Paul said, I show you a mystery. But we shall not always live. We will change. What a blessed hope. This is God's promise. He said,
You will enjoy heaven as I prepare it for you. Amen? Minsan, masyado nating pinagkakabalahan, pinaghahandaan yung sarili nating kinabukasan. I tell you, di ba unfair? Kapag sinabi ni Andy Bioli, sasabihin, Chris, lahat ng pagpapadal mo, lahat ng ginagawa mo para sa kinabukasan. And then what if si Brother Chris, o puro computer, gala, barkada, don't get me wrong, noon yun. Okay? So ngayon, iba na, di ba, Brother Chris? What if isang araw, yes, hindi na isa, but I believe, sinasabi na ng mga lalay, sasabihin ni Ate Rose, Jessica, Veronica, lahat ng ginagawa pagpapadal ko para sa inyo. Para sa pinabukasan nyo. And that is true, amen? Sabihin ni Ate Lynn, ni Brother John, Toto, Nonoy, lahat ng ginagawa namin ng nanay nyo para sa inyo. Eh, mag-aral kayo ng mabuti. Magtulungan kayo, huwag kayo magbutching. Magtulungan kayo. Para sa inyo yan. Eh, kung si Nonoy, si Toto, puro gala, puro pasyal doon, pasyal dito. Di ba unfair? I mean, di ba? And marami pong nangyayaring ganun. Di ba? Nakikita natin yung pagsisikap ng mga magulang, anyit yung mga anak. Yeah? Kung makagala, makagastos ng pera, akala'y hindi mauubusan. Di ba unfair? Kung hindi mo gagawin yung pag-aaral mo, sasabihin ni Ate, Jenny, Geraldine, lahat ng ginagawa ng papa mo para sa inyo. And then, imbis na mag-aral pala, si Geraldine nakakarating kung saan-saan. Nakarating sa Sufi. Field trip naman yun. Kung ano-ano pinala. So, di ba, ano mararamdaman ng magulang? Di ba masakit? Eh, what if, isang araw, umuwi si Toto. Ay, papakilala ko pala sa inyo, may apo na kayo. Di ba masakit? Di ba masakit? What if, isang araw, uuwi si Brother JR. Eh, papakilala ko sa inyo, malugan niyo. Sabi ni Kuya John, di ba to, akala ko nag-aaral ka para sa kinabukasan mo, ba't iba ang ginagawa mo kung ano-ano? Sabihin ng mama, papa ni Brother JR, nag-expected namin, nag-film showing ka. Anong showing yan, ha? Di ba masakit sa magulang? Ay, yung iba doon sa likod na upo, ayaw makita dito sa akin. Now, let me close with this. Ito po. 2,000 years ago, I tell you, 2,000 years ago, si Jesus Christ sabi niya, aalis muna ako. Pupunta ako doon sa langit, sa aking ama, ipaghahanda ko kayo nun. Gusto ko ma-enjoy niyo yun. Gusto ko maging masaya kayo. Ito nga, gate pa lang perlas na. Yung daan ginto, talisay na ginto, kaya at pwede, sabi ano, transparent glass as a transparent. Pwede ka magsalamin, kaya kayong mahilig sa salamin. Pagdating doon, kahit saan, ha? Kahit saan gilid. Yung gate, salamin, kahit na pag gano'n mo, salamin. Matindi niya, pagkakita mo sa ano, natakot ka. Oh. 2,000 years ago, hinangad na ng Panginoon ipaghanda ka ng isang lugar na magiging kakatuwa mo. Kakatuwa mo. Kakasaya na. Bakit? Hindi aksidente ito na ang daan natin ay gold doon. Hindi aksidente. Hindi aksidente na perlas yung gate noon. Why? Dito kasi sa lupa, akala natin yun yung makakapagpasaya sa atin. Pero just imagine doon pala ay perlas. Benta yan. Gold! Mamaya, baka pagdating doon, titisney mo. At mo yung isang tipak doon. Let's put this in reality. Just imagine. Hindi ba parang
Kung kung sa salitang natin, gustong ipamukha sa atin ng Panginoon na, okay, you are trying to do it your way to have golds and pearls on earth wherein in heaven I already ready it for you. Amen. Ang nais ko lang gawin, sundin mo yung sabi ko, sundin mo yung utos ko. Amen. Gawin mo yung nais kong ipagawa sa iyo because I already have all these things that you wanted on earth. So after all these years, sabi ng Panginoon, alright, you can just enjoy it. Okay, gusto mo makita, diyan ka na matulog. Pearl. Maglatag ka, binto. Dito, we try to push ourselves at a limit for all these things. Isn't it? Right. Is it true? Amen. We push ourselves para magkaroon ng mga bagay nito, mga kapatid. But in heaven, we're just seeing it through pagsawa ka na dito, doon ka naman sa kabila. Pagsawa ka na doon ka naman sa kabila. Pag ayaw mo na doon ka naman sa kabila. Andin kung talagang hindi ka pasawa, bumulong ka na. Dito, tandaan. See? This is our blessed hope. Amen? But God never changed in His promise. Amen? Never changed. Church, hear me this once more. This blessed hope has been promised. And God never changed and never failed on His promises. Tayo manalangin. Aming Ama, Panginoon, salamat po. Napakainam at aming pong nalaman, natutunan na kayo po ay hindi nagbabago sa inyong pangako. Hindi kayo nagbabago kagaya ng ipinakita niyong pag-provide sa pangailangan ni Abraham. Hindi kayo nagbabago at pinatunayan niyo at pinakita ang mga mirakulo na kaya niyong gawin sa buhay ni Moses. And on some other Bible characters that we have witnessed their lives, we have seen, we have read their testimonies. Father, I pray today na kung ano man ang pagkakilala ng mga ninuno namin sa pananampalataya sa inyo, ay ganoon din namin kayo kilalanin ngayong araw. Buhat sa mga oras na ito, we will have that blessed hope. One day, we will be with you. One day, we will enjoy all these blessings. Church, as we go farther, deeper into our relationship and faith in Christ, will you have maybe your decisions today to set your priorities on God's side more than your side? Your priorities on God's will more than your will will never change. He's still the God who can show you miracles. He's still the God who is able to provide you your need. He's still a God who is willing to show you some things you do not know yet. Is there any decisions you have made ngayong umaga as the Lord may speak to you, as the Holy Spirit may lead you, and you wish me to pray for you, you raise your hand? Is there anybody? Amen. God bless you. Come on. God bless you. God bless you. Lord, thank you sa umaga nito. Panginoon, we're so glad we met you. We're so happy we know that you are our God. Lord, thank you for that blessed hope that we are aiming to have. Thank you that your word never changes. Your promises never change. Lord, thank you that you as our God never change. You are a merciful, loving God. Father, we would like to thank you for giving us your Son and the Comforter, which is the Holy Spirit. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Thank you, church.